Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And maraming salamat sa inyong support. I truly appreciate it. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe for you for September 29 for Aries. Ikunahin natin to si Oracle. So, we have welcomed the new. Wow, napakaganda naman nito, Aries. Paunang mensahe ninyo. You are welcoming newness, no? Fresh start ito sa buhay ninyo. Mga bagong path. Ito natatahakin ninyo or you're entering a new phase in your life, no? Maaring bagong bagong belief system, mga bagong trabaho siguro, bagong racket, bagong negosyo, you know, maaring bagong bahay ang aanuhin nyo ngayon, naasikasuhin, uuwian. Maaring magse-set up kayo ngayon ng bago ninyong bahay, bagong tirahan, no? Maaring ganon. It could be anything. It could be new relationship as well, Aries, no? Maaring you are entering into a new relationship. Dietary change, ayan. So, meron ding pagbabago pagdating din sa diet ninyo, pagdating sa mga choice of food na nilalagay ninyo at pinapasok ninyo sa inyong katawan, ano? That is really good. That's really good. Mukhang, yung well-being ninyo ngayon ang isa sa mga priorities din ninyo, which is good. Decisions, ayan, there are important decisions na kinakaharap, no? Decision making na kinakaharap ang iba sa inyo dito, Aries. Maaring that is major decision, no? Maaring yan, kaparte yan dito sa welcome the new. Maaring meron kayong options ngayon to stay sa kung saan man kayo na ngayon, or to take a different path or to take a new path. So maaring ganoon ang sitwasyon dito for some of you. What else? We have the Hierophant. Ayan. So, may marriage, no? So, talagang may bagong level of commitment dito for some of you. So, maaaring magpapakasal kayo, no? Aries. Ang iba sa inyo magpapakasal ngayon or bagong love connection ang magaganap dito for some of you, no? Maaari din na may mga new belief system kayo ngayon na ina-apply sa sarili ninyo, no? Maaaring meron kayong mga naiisip na bagong paniniwala or may mga nadidiscover kayong mga bagong paniniwala dito na talaga namang i-embrace ninyo sa buhay ninyo, no? You're going to immerse yourself sa sa panibagong paniniwala na yan, no? Maari din ang iba sa inyo is focusing on learning, no? Learning something new. Maaring yung dietary change na to dahil sa kaka-research ninyo, no? On how you're going to take care of yourself, no? Maaring ganon, pagda-diet, papaano ninyo ma-maintain ang good health. So, maaring by doing research, learning many things regarding that. Kaya, maaring magka-come up kayo, no, with the dietary change. So, maaring ganon din ang sitwasyon. What else? We have Two of Swords. Decisions is also, yan din ang sinasabi ng Two of Swords, na talagang ang iba sa inyo dito, Aries, nahaharap kayo sa isang importanteng decision making. Maaring that is related to love and relationships, no? Maaring ang decision na to is, are you really going to settle down na? Kasi meron tayong marriage card dito. So, maaring nag-iisip-isip ang iba sa inyo. Maaring na-engage na ang iba sa inyo, Aries, and nag-iisip talaga kayo ngayon, no? Na sigurado na nga ba talaga kayo na mag-aasawa na kayo? Sigurado na nga ba kayo na sa person talaga na yan, no? Or ang person na yan ang talagang gusto ninyong makasama habang buhay. So, maaaring may mga thoughts ang iba sa inyo na mga ganyan, no? And you are on the verge of making an important decision dito, no? Kasi maaaring ang iba may pagdududa, nag-hesitate, maaaring ang iba is having a cold feet, no? Sa pag-aasawa sa ngayon, maaaring may fear na nararamdaman, kaya ayun, maaaring nalilito ang iba sa inyo ngayon. Kasi ang iba sa inyo dito, tingnan ninyo yung babae dito, no? Mukhang babae siya. So, ang arms niya, no? Nakalagay, nakakross sa harap ng kanyang heart. So, parang
nagta-time out muna siya ngayon, no? May pinag-iisipan siyang desisyon, pero time out muna siya. Parang gusto niya munang magpahinga sa pag-iisip, sa pagdedesisyon. Maaring nagre-research siya, maaring nag-gather siya ng information, maaring lumalapit muna siya ngayon sa mga spiritual people, mentor, life coach, mga ganon, spiritual advisor, counselors, maaring may mga nilalapitan ng iba sa inyo dito, Aries, no? To ask for their opinion, to ask for their guidance, no? Kasi si Hierophant energy din, ganon. So, maari talaga na naghihingi kayo ng advice sa ngayon sa ibang tao, no? Regarding dito sa desisyon na kailangan ninyong gawin. What else? We have Ten of Swords. Yan, you are moving away from something dito na mabigat, no? Mabigat ang nangyari dito sa buhay ninyo. So, Aries, decisions maaring related yan dito sa Ten of Swords. Are you really going to move on or stay where you are now, no? So, maaring gano'n. Ang pakiramdam ko dito, maaring nanggagaling ang iba. Parang ibang sitwasyon ito, no? Maaring nanggagaling ang iba sa inyo sa isang masalimuot na relationship, no? Maaring marriage ito, maaring marriage, maaring mag-boyfriend, girlfriend, maaring gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo, maaring nasaktan kayo ng inyong person, nagkahiwalay, no? Maaring merong distance ngayon between you and your person or your former person. So, maaring ganon. Maaring nahahati ngayon ang inyong isip at puso. If you are going to stay with that person, kung makikipagbati ka or tatanggapin mo bang apology niya, or you're going to move on with your life. So, maaring nandyan ang pinag-iisipan ninyong decision, no? Maaring ganun ang sitwasyon. But, since Ten of Swords is, ending and beginning energy, so it feels like dito, you are going, some of you, Aries, hindi ito para sa lahat. Some of you may decide dito na totally tapusin mo na ang relationship mo with this person na nasaktan kayo, no? Yung sinaktan kayo ng taong ito, ngayon maaring ang decision ninyo is moving towards totally removing that person sa buhay ninyo, kasi mag-move on na kayo dito, no? This is also a moving on energy. Kaya ang iba sa inyo, maaring ang pagdidesisyon na ninyo in the end is you're going to let go of this person, you're going to release everything about that person, no? And handa na kayong magbagong buhay, handa na kayong tumahak ng bagong path dito sa buhay ninyo, where you can find your happiness, your peace, your harmony, no? Yung ganon. So, good luck to that, Aries, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo, and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga mensahe para sa inyo today, September 29. For Leo, we have decisions. Ayan, nahaharap sa isang mabigat or importanteng decision si Leo around this time. It could be in any area of life. Tignan natin kung ano pa mga susunod na messages. Keep the faith. Ayan, so keep the faith, no? Hindi kayo papabayaan ng inyong spirit team, divine universe, and your angels and spirit guides. Laging nandyan nakaagapay sa inyo. Yan ang alalahanin ninyo, no? Dito sa mga decision making na gagawin ninyo, makakaasa kayo na if you tune in to your intuition, makikita ninyo, malalaman ninyo kung ano yung gabay sa inyo ng divine universe, no? Kasi kayo, parang iniimbitahan kayo dito na palakasin lang ninyo ang inyong paniniwala, ang inyong hope sa puso ninyo, buhayin ninyo, and makakayanan ninyo kung ano man ang pagdidesisyonan ninyo dito, no? Maaaring sensitive issue yan, delicate issue, importanteng desisyon, but huwag kayong panghinaan ng loob, okay? Huwag kayong panghinaan ng loob kung ano man ang klaseng desisyon na will arise dito,
makakayanan ninyo tawirin yan. Okay? We have an end of an era. So, there is ending. Ayan. So, there is ending dito na magaganap. No? And when there's ending, there is a beginning. Diba? Pag may nagsasara, may nagbubukas na bago. Pag may nagtatapos, may nagsisimulang bago. Diba? Kaya maaring yung decision na to is to end something. No? Maaring this is ending a relationship. No? With another person. Maaring this is ending a job. No? Maaring ang iba sa inyo nag-iisip na umalis sa trabaho, magbago ng career. No? Maaring ganon ang mga desisyon na kailangang pinag-iisipan ngayon ni Leo. No? Kaya medyo nahihirapan siguro ang iba sa inyo. So, tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon. We have Knight of Pentacles. So, this is about opportunity. No? So, maaring merong financial opportunity coming in. Maaring yun ang kumakatok sa inyo ngayon, Leo. And maybe interested din kayo sa opportunity na yan. Maybe you are thinking talaga if you are going to leave your current job para kunin ninyo ang bagong opportunity na pumapasok ngayon. So, maybe you are weighing things out, no? Weighing things out. Tinitignan ninyo ang mga pros and cons ng dalawang trabaho na to, no? So, maaring yun ang mabigat na pinag-iisipan ninyo, no? Kasi maybe kung ano man ang offer na to, maybe this is something better, no? Kesa dito sa dati na ninyong ginagawa. Pero because maaring matagal na kayo din dito sa trabaho ninyo, sa current na trabaho ninyo, so maaring merong mga panghihinayang din, no? Na naiisip kayo. Kaya maybe you are torn. Yung puso ninyo is torn between these two trabaho, no? So pag-isipan ninyo mabuti, and of course, ask for the guidance of the divine and your angels para matulungan kayong magdesisyon ng kung ano ang best para sa inyo, Leo. Okay? So, we have 8 of Swords. Ayan. So, parang parang ang isa sa mga dahilan na pinag-iisipan ninyo dito, kaya nyo ba? No, kaya ko ba? Kaya ko ba to? Yung offer na to. Gusto ko to. Gusto ko ang trabahong ito. Gusto ko yung benefits ito. Gusto ko yung dadala sa aking kasiyahan ng trabahong ito. Pero kaya ko nga bang panindigan ang trabahong ito? No? Yung parang gano'n ang naiisip siguro ng iba sa inyo. Kaya feeling din ninyo, tatanggapin ko ba siya or hindi? No? Is this for me or mag-i-stay na lang ako kung ano ang current kong trabaho? No? Maaring gano'n ang ganap ng iba sa inyo dito. Maaring yung parang may negative thoughts kayo on the side na yun ang nagpiprevent sa inyo para makapag-desisyon kayo dito ng kung ano talaga ang gagawin ninyo about this new opportunity na pumapasok, Leo. No? So, magdasal kayo, no? Leo, magdasal kayo at para nang sa gayon malinawan ang inyong isipan, you know? If you feel like asking for advice from other people na mapagkakatiwalaan ninyo, then do so, no? Kasi maaring kailangan nyo lang na makarinig ng ibang opinion ng iba, maari din na kailangan nyo lang makarinig ng advice, no, ng iba, words of wisdom ng iba, no, at maaring yan ay makatulong sa inyong makapag-desisyon, no. So that is also one thing. Aside from listening to your intuition, no, na parang hindi naman talaga ninyo pinapakinggan, Leo, kaya litong-lito kayo dito, kaya mas negative ang naiisip ninyo, no, kasi yung ano parang yung thought ninyo is just moving in circles. Yun na akin napipick up dito. Kaya parang hindi ninyo nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan ng iyong intuition dito. No? Kasi yung mind chatter ninyo, yun ang laging paikot-ikot, same thing ang umiikot. Kaya maybe if you can listen to other people's point of view or opinion, you know, maybe it will change. No? It will change. Pero wag ninyong isipin na hindi nyo kaya ang kung anumang bagay, no, Leo? Kasi we are all given talents, skills, and gifts. At kung kaya ng ibang gamitin nila ang mga kakayanan nila, may ganun ka din. Kaya mo din. Kasi you also have
talents, skills, and gifts na magagamit para gumaling ka, para mas maging magaling ka sa kung ano man ang ginagawa mo. You know, makakayanan mo din na i-perform ang trabaho na kung ano nire-require ng ano na to, trabahong ito, 'di ba, Leo? Kaya ano lang, tiwala din sa sarili, no? Magtiwala ka din sa inyong capabilities, no? At sa kung ano ang talent, skills, and gifts niyo. Kasi in the first place, Leo, yung isang opportunity, it's not going to come to us if it's not meant for us, no? Kung ano lang ang para sa atin, kung ano ang meant for us na opportunity, yan ang lumalapit sa atin, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have 9 of Wands. Ayan. So, don't give up, Leo. Don't give up. Mag-research kayo kung kinakailangan. Magtanong-tanong kayo kung kinakailangan. Tingnan ninyo. Dahil maaring yung opportunity na to is really the opportunity that is going to bring you contentment, happiness, you know, success, prosperity, and abundance. So, huwag kayong mawala ng pag-asa ngayon. Okay? Tanggalin na si Eight of Swords energy sa puso ninyo, sa isip ninyo. At instead, anuhan ninyo, tibayan ninyo ang inyong loob dito. Activate your inner strength and courage dito. No, and determination na makukuha ninyo kung ano ang para sa inyo. Okay? Kasi kung sa bagong opportunity na to, is way better than the one that yung trabaho ninyo na current ngayon, no? Mapapa sa inyo talaga yan. Kaya lang, wag lang kayong mapapagod sa pagre-research, wag lang kayong mapapagod sa pag-iisip ngayon ng kung alin ang best sa inyo. Do some kind of inner work nang sa gayon lumuwag ang inyong isip, lumuwag ang inyong pakiramdam, maalis sa isip ninyo mga negative thoughts na yan at mapalitan ng positivity nang sa gayon makita ninyo kung ano talaga ang best para sa inyo. Okay? So, wag kayong mapagod, no? Na mag-isip, magdesisyon kung ano ang best para sa iyo. Do the inner work. Okay? Do the inner work. Nang sa gayon ay ma-figure out ninyo, no, yourself kung ano talaga ang best para sa iyo na gagawin this time. So, Leo, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin kung ano ang mga mensahe para sa inyo. Today is September 29 for Sag. We have take the next step now. Ayan. So, taking action, making things happen, yun na ang hinihingi ng message na to para sa inyo. Sagittarius, no? Planning stage is over, kumbaga, no? Ano na, tapos na, execution time na ang para sa inyo sa ngayon, Sagittarius. Kaya, take the next step now. Okay? Tapos na yung pagpaplano ninyo dito. We have be true to you. Ayan, maging totoo kayo, maging authentic kayo sa sarili ninyo. Be honest with yourself. Maaring meron din ditong self-acceptance, no? Self-acceptance. Maaring ang iba sa inyo dito, Sag, ay may mga parte pa ng buhay ninyo, may parte pa ng sarili ninyo na hindi ninyo natatanggap pa fully, no? So, maaring ganon. Kaya naman, ngayon, parang there's going to be some kind of realization, no? Na tanggapin nyo na ang sarili ninyo, tanggapin nyo na yung buong pagkatao ninyo, yung totoong kayo, kung sino kayo, kung ano kayo. What are you are capable of doing. Yung mga ganun ba, no? So, maaaring may mga ganong ganap ngayon na nararamdaman, naiisip kayo, Sagittarius, at magpapakatotoo na kayo sa sarili ninyo, no? So, maaaring ganun. You're going to embrace your entire self na from here on. Emotions, siguro kaya nagiging emotional kayo ngayon. Maybe you are doing the inner work talaga, no? Kinikilala ninyo ang inyong sarili, siguro ngayon, Sagittarius, or maybe there are realizations, no? Sa ano talaga ninyo, sa sarili ninyo ngayon, na kailangan nyo nang gawin ito, no? Magpapakatotoo na kayo sa sarili ninyo.
You want to liberate yourself from restrictive energy dito na kayo lang naman ang nagre-restrict sa sarili ninyo to be you, no? So, ayun, so maaaring naging emotional ang iba sa inyo dito, Sagittarius. Maaaring may excitement, may kaba at the same time. Pero may may nararamdaman na kayong freedom din dito, no? Kasi kung ano kayo, kung sino kayo, ito na yung ipapakita ninyo sa mundo. You are going to reveal your true beauty na sa ngayon, Sagittarius, no? For some of you. What else? We have the moon energy. Ayan. So, as you take this new step now, Sagittarius, sa kahit anumang bagay yan, kahit anumang endeavor, may gabay kayong natatanggap dito. Through your intuitive through the intuitive messages na pinapadala sa inyo or through your dreams, Sag. Kaya napakahalaga nito, no? Napakinggan ninyo lagi kung ano ang sinasabi ng inyong intuition. Because that is a direct message from the divine, no? Yan ang mga gabay na hinihingi siguro ninyo or maybe sadyang ginagabayan kayo lagi ng Panginoon at ng the rest of your spirit team dito. So, make sure that you always tune in, no? Kasi may mga downloads dito na pinapadala sa inyo ang Divine Universe, no? And the rest of your spirit team through your intuition. And also, pay attention to your dreams, no? Make sure na ninyo yan, isusulat ninyo, decode ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip because that will serve as your reference, Sagittarius, no? I-research ninyo yan sa Google. Dami na nag-explain ng mga panaginip sa Google. Kaya, ayan, itignan ninyo po. Kasi makakatulong yan sa pag-navigate ninyo ng sitwasyon ninyo sa ngayon, lalong-lalo na meron kayong bagong endeavor na gagawin, no? You are taking the next step now. So, maybe that is the gabay for you, no? Kung anong gagawin ninyo, anong pa-prioritize ninyo, when are you going to start, when is the best time, di ba? Ay, mga ganun. So, we also have Page of Pentacles. Ayan, napakagandang energy kasi there are information, there are news coming in, no, na magpapasaya sa inyo ito, magpapakilig ito sa inyo because this is linked to your money, career, and finances. These are wonderful opportunities, no, wonderful news na parating sa inyo. At depende sa inyong sitwasyon, maaring maaring offer yan ng bagong trabaho, no? Or additional na trabaho, or maaring loans sa bangko, maaring may ganun kayong in-applyan, or maaring acquisition yan ng property din, maaring nakipag-bidding kayo, or maaring meron kayong offer for a property, no? And maaring makatanggap na kayo ng balita around this time na maaring naibigay sa iyo, na i-award sa inyo ng seller, maaring ganun ang sitwasyon. And this is going to be an exciting one for you, no? Kasi ito na yung matagal na ninyong hinihintay, no? Ito na yung mga hinihintay ninyong balita, Sagittarius, and they are coming in. So, what else? We have 9 of Cups. Yay! Napakasaya, napakasaya. Because this is happiness. This is success din, no, Sagittarius? Kasi makukuha nyo na dito kung ano yung gusto ninyo. You're getting what you want dito. Kasi this is a wish fulfillment energy, no? So, magiging masayang-masaya talaga kayo dito dahil sa mga pangyayari sa buhay ninyo. You're becoming true to yourself. You're entering a new chapter in your life, no? You're divinely guided. Madaming benefits or madaming financial opportunities na papasok. Plus, makukuha ninyo ngayon kung ano man yung wish ninyo. Your wish is coming to fruition around this time. And talaga namang magiging masaya kayo. Now, this is a time for happiness. This is a time for falling in love as well for some of you. Kaya siguro may emosyon din dito kasi maaaring napakataas din ng strong emotion ninyo of love, of passion, no? For some of you. Kasi kung ikaw ay single din naman, maaring maaring may love connection na magsisimula din dito. Or if you are already in a relationship naman, maaring din ito, there's more passion, there's more love
dito na mararamdaman kayo from your person, no? Napakataas ng emosyon na iba sa inyo dito, Sagittarius. Happiness, happiness. Babalutin kayo ng happiness and excitement dito, no? You will be feeling elated dito dahil, syempre, kung ano ang pangarap ninyo, kung ano yung dream ninyo dito, that is coming to fruition, no? Kung ano yung wish ninyo, pinaka-wish ninyo is coming to fruition. So, good luck! And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.